may nagabantay gali sa adlaw ng pagbuhay. Madugay na nagbalik si Jesus Christ sa langit. Sila nagtipon, nagbantay sa adlaw ng pagbuhay, pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Sa isa kapulong mga kabyanan, kung kita magsunod sini, hindi nga mag-isahanan kita. Kaya may madamo mga katawhan sa bilog na kalibutan. Sobra mga 22 milyones ang nagabantay sa adlaw ay kapito sa mga adlaw ng pahuway. Kaya ang Diyos nagpakamaayo sa iyo. Hindi man din sila nga maahambal nito nga makumpara nito nga magkaranong din. Abang ang Diyos wala nagpabaya sa ila. Wala man sila gani ka pangayo ngayon. Buhi man, kag maayo man ang mga panglawas, di ba? Kag may maayo man sila nga ginatawag ng klase sa mga pagpapatuloy. Wala man din nagapalang awas ang ilang pagpapaayo, pero ang Diyos nagsakakalag sa ila tungkol sila nagtuman sa kasubuan sa Diyos. Bahid sa pagbantay sa adlaw ng kapito, subong adlaw ng pahuway. Yes, ang ako, mga kabyanan, kung kita magkakatimano sa pulong sa Diyos, siya gid maghahatag sa aton sa iyang pagpakamayo. Kung kita magsunod sa iyang mga kasubuan, siya gid magpakamayo sa aton. In fact, madamo sa mga ginsaay ng mga pagpakamayo kung kita magsunod sa iyang sugo. Kag sakop na dira mga kabyanan na ginatawag pagbantay sa adlaw ng kapito, subong adlaw ng pahuway. Hindi lang na kita makapaton sa ginatawag makapadasin, makapalipod sa kabuhi ng klase sa ginatawag na pahuway. Tanawan ninyo kung anong ginsag sa Diyos sa Isaiah 58:13-14. Kung ipalikaw mo ang imo tiil sa inyong pahuway, gikan sa paghimo sa nanutan mo sa akong balaan niya daw, kung tahuron nini kung wala nagahimo sa imo kaugalingon niya mga paagi, kung nagapangita sa imo kaugalingon niya kalipayan, o kung nagapamulong sa imo kaugalingon niya mga pulong, niyan magakalipay ka sa Ginoo. Ano ang mabato natin ng pagpakamayo, pagbantay kita sa adlaw ng kapito sa mga adlaw ng pahuway? Kalipay sa Ginoo. Di ba kung ang gusto natin magmalipayon kita? Abi, mamangkot ako sa inyo. Pila sa inyo din ang gusto mo magmasinulungan kita? Wala. Meaning, gusto ninyo magmalipayon ka mo. Gusto natin magmalipayon kita, di ba? Kung ano natin makuha sa ginatawag na kasubo, wala gid. Gamasakit na kita sinama, luya ta mamatay. Pero kung kita nagabantay sa adlaw ng pahuway, una ang Diyos nagapromesa sa aton nga tagaan na kita sa kalipay dira sa Ginoo. Ano bagay? Kag masakyon kay ikaw sa mataas ng mga duog sa tuta. Ano mo tama masakyon kay ikaw sa mataas ng duog sa tuta? Hindi sa subok, kundi sa palabuton ang Diyos maghahatag sa imo sa pagpakamaayo nga ikaw ang ituupod niya nga kay tungod ara ka sa ibabaw makit-an nimo ang tanan. In other words, magkakabuhi ka, maupod niya sa wala si katugtuban sa iya ginarian sa di makit-an mong tanan. Hindi ito kung maupod niya. Kita nyo na nga pagpakamaayo sa Diyos, kita magtuman sa iya adlaw na ikapito adlaw ng pahuway. Ano ba ginagawa sa Diyos? Pakanon ko ikaw sa pinanubli ni Jacob nga imo amay kay ang bakba sa Ginoo. Sino na pamulong sini? Ang pamulong sini, ang bakba sa Ginoo na pamulong sini. Ang Diyos mismo. Kung tanaw na ito, kami na lagi kita samtahan kung paano ano na ito pagsaysay sa nag-alagisog din ng mga pamaagi ng kabyan ng umpisa si Jesus pakanto sa bugna kung paano nagipakita, nagipamatukaan sa Diyos nga siya isa kamatuto ng Diyos, wala nagbago, naghigugma, nagkabalangga, ilabing sa ilang nagkamutilmanon sa iya. Ang Diyos nato, hindi lang siya yung kaangay si Manya Diyos na pinakilala, kundi siya ang buhi ng Diyos, siya ang Diyos nga nagapromesa kag nagatuman sa iya promesa. Kita yung tao yung ayaw kita magpromesa. Pero wala na ito ginagawa ng promesa. Ato ang promesa, pangako na napapako. Di ba? Tinatawag natin na siya mag-broken promises. Pero kung tanawin natin ang Bible nagkasining that our God is not only a God who makes promises,
But He is also a God who keeps promises. To Him, promises are not made to be broken. Amen? Kita nyo na, hindi lang tagaan na kita sa kalipay dahil sa iya, hindi lang nga tagaan na kita sa pribilyo o oportunidad na tugtog sa tuloy tuubod na sa salangit, kundi tagaan niya man kita sa tinatawag na lanon naton. Sino nagsiling-siling? Siya mismo. Siya na Diyos nga matuto sa saligan, nakatipig sa iyang magsaad. Siya kamo ang nagpamulo. Sinayawan natin siya mga kabyanan. Anong ginahamad rin sa Marcos 2:27, ang adlaw ng pahuway, dinihimo tungo sa tao, kag hindi ang tao tungo sa adlaw ng pahuway. Buta pa doon mga kabyanan, ang adlaw ng pahuway, wala ginihimo sa mga kasapatan. Sa aton gin, espesyal. Tungkol sa siling adlaw, may panahon kita nga magpakipukod nila sa Diyos. Kita ninyo na? So, pangangkot, ano kita tao kung saan? Anong hambal sa evolusyon? Halin kita sa amo. In other words, mga amo kita. Amo na ang atong mga pamata sa amo-amoon, tungkol kay halin kita sa amo, tuo ka mo sina. Ginagubak ang atong ginatawag na value, ginagubak sa yawa. Ginagamit niya ginatawag na theory of evolution. Ang palayo kita sa pagkilala sa pamatuunan nga ang Diyos siya ang nagtugas sa ato nga may katungganan kagbili. Diba? Kaya kinahambal kayo mga kabyanan, no? Nadira sa ato niya Diyos. Ha? May ara kita naman niya. Ha? Malahanan kita sa iyang tumangan. Amo ni, nga gusto niya, nga kita mag-angkol sa panahon, pinasay ka panahon, nga makapagpupod kita dira sa iya. Kaya iniangkol naman mga angkol pinagi sa pagbantay sa adlaw ngayon pahuway. In closing, ang hindi nga babae may anak-anon kang kabataan nga siya lang may mismo ang nagabuhi tungkol kay namatay ang iyaban. Ang problema niya mga kabyanan, nabudlayan siya magbuhi sa iyaanon kang kabataan tungkol kay ang iya ng nga ginawaan sa iya kinawad doon sa doon lawatanan, amo ang pagpamaligya sa noodles. Noodles. Tugtog na gamot ang isang adlaw, kinapoy siya. Kung ba niya ay gamay-gamay lang gid, ang ako niya binta. Kag iniisip niya, ano ayhan ang ipalabuton sa akong mga kabataan, kung amo lang gid, ini ang ako niya binta. So nagpahuway alay siya, nagpumpo siya sa ikat sa dalan. Kag magpakisaw-kisaw sa iya mata. Kapares man sa ato, bigla. Kung daw, pinpatsyag na nato nga daw mag-give-up na kita sa pag-abuti. Kung mali anong maling ako ng kapalaran, gibayaan ako sa ako ng bana. Karoon na palakan ko na kumanta. Kag pag-eskwila pala ko ng among mga kabataan. Kagagama trabaho mo doon sa nagpapaligyan sa iyo. So kung po siya sikat sa dalang, magpakisaw-kisaw sa iyong mata. Samtang nagpapalandong siya magkabyan ng bati sa iyong pangabuhi, nakabati siya sa iyang may likod, sang pulong na kasi ayaw kabalaka kay ang Diyos nakakita sa imo kag siya nagpalangga sa iyo. Hindi ka niya pagpabayaan. Manahangin man. Naghihingi siya mga kabyanan. Dito siya gali nakalingkod sa tupad sa simbahan. Kag timing nga sa iya discouragement and desperation, ang napatian niya ng mga pulo, wala sa pastor. So sige siya pamati,